Yan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. I hope you're having a good day, night, afternoon sa inyong mga lugar, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Ronald, at meron po tayo magandang pag-uusapan ngayong gabi, araw. Hindi ko po alam kung anong araw nyo po o oras panonoorin dito, pero isa po sa mga main topics natin basically is this. Ay magkaroon tayo ng pag-uusap about how should we understand. Yan. Ipasok ko na yung mga tao natin. At samahan po tayo ng ating mga kasama, magagaling, maayos, mapopogi. Yan. Pakilala na kayo, Pastor Jay. Hindi natin kasama si Pastor Ron ngayon, no? Kasi mukhang busy-busy. Pero I hope makasama natin ulit siya sa ating next episode. Bati-bati muna mga pastor, mga pogi. Sige, shalom. Ayan, isang pinagpalang, siguro sandali na lang kasi hindi natin alam anong time nila to kasama tayo, no? Sa pinagpalang moment. This is your moment, no? Pastor Jay, kasama niyo muli. Yan, I'm from Church So Blessed dito sa may Taytay pero based in Antipolo ako. Yan. Yes. Okay. Ito yung isa pang pogi. Usapan natin. Pogi. Diba? Yan. Bagoy natin konting background. Ay, wala pala akong mic. Nakamute ako. Hello guys, GM. Kaya magsasalita eh. Hello guys, GM. From QC. Okay. So, well, yung ating pag-uusapan ngayon, napaka-crucial, no? Kasi una-una, marami dumadanas ito, lalo na sa pamilyang Pinoy. Pero isa-side ko lang yung naging, naging title natin, yung Blood is thicker than poison. Ang totoo yan, mga pastor, ito ang pinaka-complete quote niyan. Yan, tingnan nyo dyan. The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Honestly, dyan nanggaling yan. Galing, It's an old saying. Honestly, ang sinasabi niya, kabaligtaran nga eh. No? Pag sabing blood is thicker than water, it's not really mere water. Kumbaga, water refers sa original, ha? The water of the womb, kumbaga, blood ties. Ang sinasabi diyan, masigit minsan yung yung pagkakaibigan, yung covenantal friendship and also relationship higit sa kamag-anak mo lang. So fit na fit ito sa ating pag-uusapan ngayon. Bakit? Kasi una-una, maganda yung ating topic, blood is thicker than poison. Honestly, yan eh? Baguhin ko nga, nagkamali ako eh. Ano yan? Meron niyang question mark. So dati sinasabi with conclusion na thicker than poison. Kasi marami sa atin nakakaranas nito. At minsan tinatanggap na lang. And that's really the problem. Okay? Ano kaya magandang view sa inyo mga kapatid? Blood is thicker. Maganda tayo. Mas okay ba tayong ganyan? Mas okay ba tayong ganyan? Yan. Wag pas, mas okay yung isa. Okay ba isa? Mas okay yan. Kita yung medyo kita yung background natin, kita yung mga pores natin doon eh. Ayaw mo yung mga mukha, mga pileges natin sa mukha, mga tsaka kita nila, to. Ganda yung kita yung blood is thicker doon. Millennial eh. Hindi na tayo millennial, may linya na yung noo daw. Anyway, so siguro without further ado, start tayo. So sa lahat ng mga nakikinig, yan po, pwede po kayo mag-PM sa amin since this is not a live broadcast. Yes. But we would have live broadcast sa ibang mga episodes. You can just PM us through labstruckmovement@gmail.com o kaya sa page na ito. Tapos we would reply to your queries sa susunod na episode. Okay? So either live or recorded. Okay, simulan muna natin, Pastor, kasi ito napakahalaga nito, no? What are the qualities? Paano mo masasabi na ang isang pamilya ay toxic na talaga? Yan. Qualities of a toxic family. Okay. Kasi 'di ba meron tayong definition ng healthy at unhealthy. Sa ating termino sa counseling, family counseling, may functional and dysfunctional. So more or less, doon tayo pastor sa dysfunctional qualities. Yan. Well, ako na mauna, no? Pag define mo yung toxic, 'di ba? Ano yung toxic? Harmful, no? May unnatural element, 'di ba? Na dapat hindi siya nandoon na nakakasama. Yes. So kung i-line up natin yan, toxic family values. Yan yung pamilya na working on yung pattern na hindi healthy para sa pamilya. Halimbawa, may internal conflict or external conflict
Pwede rin naman yung pamilya ay may misbehavior, no, sa loob, may misbehavior. Yan. Basta ano ba yung normal yung normal lang maganda relasyon ng isa't isa. So doon relationship, conflicted, yan yung relationship ng parent to children, children to parent, or yung siblings among siblings, yan. So pwede rin naman na it is marked with extramarital affairs, no, or certain addiction, no, that affects yung family dynamics. Yan yung tingin ko, no. So ang dami pala nito, pastor, no. Sobrang dami nito. So ilagay ko, hindi natin lahat madidiscuss yan. Ilagay natin sa ibang episode yung iba. Pero it talks about more or less mga relasyon na hindi maayos. Hindi maayos. So, parent to children, children to parents, also yung mag-asawa. Yes, okay. So, sibling to siblings. So ang tanong, pastor, tsaka Kebs, ano ngayon yung mga nakikita nyo madalas sa pamilyang Pinoy? At sa lahat ng mga nakikinig, you can comment at to somehow also inform yung ating mga nakikinig. Ano yung nararanasan yung pagka-toxic sa inyong pamilya? Sige. Sige. Kuya Kebs na mauna. Nagtaas na ng kamay. Siguro ko yung una, yung word na, pamilya mo pa rin yan. Pamilya mo pa rin yan. Ano yan eh? Parang, context. Okay, context kasi parang may mga part na tinotolerate natin yung mga masamang gawi. No? Then ang babanat sa'yo, pamilya mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan, nanay mo pa rin yan, o sino man. Pero that tolerates yung ginagawa nilang hindi maganda. Kasi so hindi kinokorek. Hindi siya kinokorek. Oo, di na kinokorek. So nangyayari, parang ang quote yun, parang nangyayari sa bagay na tinotolerate mo. So nangyayari siya kasi tinotolerate mo, hindi mo siya tapos ang laging sa'yo, banat sa'yo, pamilya mo pa rin yan, tatay mo pa rin yan, ganyan, chucho. Until such time na wala ka ng sa sarili mo kasi doon ka nasa pamilya mo pa rin yan. So it's just really harmful na yun. Especially, ewan ko, kung nanood kayo ng Teach You a Lesson, isa yun. Daming lesson nun, grabe yung palabas na yun. Sa mga bully, no? Grabe. Basta napanood mo na yan? Yung Teach You a Lesson series sa Netflix? Orange Plus. Ay, nako. Pag na-hook ka, uupuan mo yan. Lahat ng trabaho mo. First episode pa lang, na. Baga, meron siyang meron siyang impulse sa lahat sa atin na kailangan matigil tong mga kalokohan na to. Kasi about bullying siya, pastor, bullying. Satisfying kahit alam mong maling manampal. Pero pagka sinasampal yung masama, ang satisfying eh. Well, hindi nasabi na po yun. I mean, hindi tayo balilente, hindi tayo marahas. Parang may impulse sa lahat na tigilan na to. Yeah, exactly. Tsaka maganda doon. Tsaka maganda doon yung title, di ba, Teach You a Lesson. Tinuturuan yung bully ng lesson. So, ayun yung redeeming arc ng mga pasaway. Anyway, so isa yon to some extent talagang pinalalampas na lang, parang tatanggapin mo na lang, parang titiisin mo na lang ba, Kebs? Ganun na lang. Yeah. Yun yung mahirap. Pastor Jay, nung ibang generation ka kami, yung kay Kuya Kebs, it deals with misbehavior, misbehavior siguro ng magulang, o misbehavior ng anak, no? Kasi kumbaga, mahalin mo na, kadugo mo eh. Sa akin naman, ang tingin ko, what makes na-handle ko, yung matindi ang control factor. Matindi yung control factor. Yung tipong nag-asawa na pero kailangan sila pa rin masunod. Nangingialam pa rin. Marami nagagalit sa akin diyan na sa premarital counseling kasi sinasabi ko, bubuo na kayo ng bagong family nyo, culture. Sabi ko, ang design ng marriage kasi, iiwan nyo yung family of origin, pero hindi nyo puputulin. Iiwan lang. Tapos, ayun, marami nagagalit na ba yung tinuturo. Parang nagre-rebelde. Hindi, sabi ko kasi, ang responsibility nyo sa isa't isa. So yun, yung control. Pero miski wala pang asawa, minsan, yung matindi yung control, bawa, didiktahan, ano yung course na kukunin. Diba? Yung course na kukunin, tapos
Minsan pati May example ano, ako dyan, Pastor. May isang example lang ako dyan bago ko magpatuloy. May isa akong dating kabataan. Ang sabi ng magulang ganito, gusto ko kumuha ka ng education. Eh, ang gusto ng bata, masscom. Ang sabi ng magulang ito, kung gusto mo masscom, hindi kita paaralin. Grabe. Bahala ka sa buhay mo. Pero pag gusto mo mag-college, kunin mo education. Ano ginawa ng bata? Kumuha ng education kahit di niya gusto. Natapos naman niya. Pero alam mo yung kanyang, pagkatapos niyang graduate, nasundan ko yung buhay niya, parang yung leaning niya, hindi talaga pang education. Mas gusto niya yung mas malaya siya, creative arts. So, well, may mga ganong kaso, no? Na para lang ma-please yung magulang, susundin yung magulang kasi sila nagpapaaral. Isa yun. So yung ano yun, sa career yun, pass. Pero yung sa sa behavior, meron din matinding control, doon sa ko nung napasalod, diniscuss ko yun, yung sa family rules, 3 shot yun shut up, ibig sabihin, don't talk. Diba ganun minsan? Kaya may mga bata na kimi kasi lumaki na, kahit na may value yung sasabihin, dahil bata, wag ka mga tuwiran. Yan, shut up. O kaya isa naman, shut down. Mag-shutdown ka, ibig sabihin, sige, shutdown mo na lang, wag mo nang pansinin. Wag mo nang pansinin. Tapos meron naman, shut off, masyado ka naman madrama, o kaya wag kang umiyak, mga ganun. Gaya ko, ako, laki ako na, nahirapan akong umiyak kasi nung bata ako, the irony of it, the irony of it. By the way, isang, ng dysfunctional family, yung may physical, physical abuse. Pag pinapalo ka, kaya pinapalo, saka kasi sabihin, wag kang umiyak, lalo kang papaluin pag umiyak. Di ba, yung irony nun, sinasaktan ka, dahil in-expect mo kang iiyak. Ang hirap nun, nasasaktan ka, hindi ka makaiyak. Oo, kapag umiyak ka, lalo kang tatamaan. Yun so, nga. Tapos sasamahan pa nung value, although syempre, yung mga boomers, yun ang babae lang ang umiiyak. Kaya ako, sa akin experience ko, I have a hard time crying. Namatay yung father ko, umiyak naman ako, pero hindi kagaya nagpapalahaw. Namatay yung mother ko, I was, 34. Pero, yung hindi, iba yung Tas, kahit na, nahirap umiyak. Kasi yun nga, toxic, yung control, pati damdamin mo, kontrolin mo ba? Tawag dyan, Pastor, emotional suppression. Sinusuppress yung emotion kasi yung being vulnerable is considered as a weakness. Emotional suppression, pati, expression suppression. Yun nga, shut up na, wag na. Mga ganun. So yun ang tingin kong isang isang toxic quality ng toxic family values. Wala kang Okay. So yung loyalty, mangingibabaw. Parang same yan nung yung respect your elders. Parang 'di ba, yung mga Filipino culture, parang laging ako yung mas tanda ako sa iyo. Matanda. Kinig ka sa akin. Kinig ka sa. Tapos wala na, tapos di ka na pwedeng mga tuwiran. Papunta pa lang kayo. Oo. Kaya nangyayari. Pabalik na kami. Lalo ngayon yung lalo ngayon yung Gen Z. Mas lalo silang galit ngayon sa matanda kasi nga hindi na effective ngayon yun Hindi na effective ngayon yung parang hindi na sila magsasalita. Mas lalo silang kasi may paliwanag na maayos. Yun exactly kasi parang kailangan kasi maintindihan ng bata yun Bakit kunyari, ito ginawa mo at bakit malito. So dapat ma-explain mo sa kanila kung bakit mali yun, kung bakit hindi to pwede. Kasi pag sinabi mo lang sa kanila na wag mong gawin yan, mali yan, tapos walang paliwanag, ang nangyayari, parang ako personal di ko alam bakit kunyari bawal pagka 'di ba sa TV, pagka may nakikita may naghahalikan, o takpa mo yung mata mo, bawal yan. So, bakit siya bawal? I mean, walang specific explanation on that. So, curious ngayon yung mga bata. So, piling ko sila naghahanap ng sagot sa tanong nila. Yeah, exactly. So, piling ko isa yun sa mga toxic. Or di ko alam kung di lang nila alam paano explain kung bakit siya mali or baka ganun din sa side ng parents o ng mga matatanda. Kaya di nila makapaliwanag kung bakit mali to o bawal to o whatsoever. Nakuha lang din nila sa generation nila. Pero ang hirap na. Before we proceed, mga kapatid, siguro gusto ko lang linawin. We're discussing this hindi para mas lalong magalit dun sa ating mga magulang na naging, sabi natin, by definition, hindi naging maayos yung treatment sa atin.
kundi para mas lalong luminaw at ma-prevent natin this from happening. Kasi as I said, there are unhealthy and unhealthy ways of doing family relationships. At yung toxic values, ito yung mga maaring, well, to be fair naman, di ba? Maaring before would maintain yung family, yung term natin, pastor doon, stability, homeostasis. Yung para at least ma-maintain. Pero as time goes on, you need to somehow, 'di ba, be also adaptive or flexible about how you do things kasi nagbabago yung bawat generation eh. So, ang punto lang ito. I hope hindi maging dahilan yung ating mga family relationships to create more broken, wounded generation. Ito yung gusto natin iwasan dito. Okay? Kasi, pastor, ganito, di ba yung panahon natin, may marami nakikitang mga memes eh. Yung may mga comparison ng Gen Z, millennial, pag nababangga yung, kunyari, ito pa sa nababangga yung nabangga sa pader o sa pintuan yung kanilang mga braso. Di ba kapag nabangga daw yung mga pastor, kaedad mo yata, mga Gen X ko ba? Mga palaban. Palaban. Pag nabangga daw ganun, dire-diretso lang. Tapos kaming mga sumunod sa inyo, pag nabangga, kaganon lang. Brush off lang. Yung mga sumunod na mga bata, pag nabangga yung kanilang mga mga braso or bilang iiyak, tapos may naka-selfie pa. So I hope they understand. Iba-iba kasi pastor ng generation, iba-iba ng upbringing. Pero na-identify natin ano yung mga hindi maganda. So sinabi ni Kevs kanina, simple lang. Yung parang ang taas ng paggalang doon sa seniority na kahit mali, tanggapin mo na lang. Tama ba, Kevs? Ganun yung Tsaka di sila sorry. Di sila lang sa sorry. Di nagso-sorry. Sorry. Tapos dugtungan ko lang yung yung paliwanag nyo dito sa broadcast natin kasi not to offend anyone, ang purpose natin dito kasi is to provide explanation, 'di ba? May paliwanag. Okay. Yes. Para kung may parents, hindi natin na i-ostracize sila, magalit yung mga anak. Kundi look inside. Sabi kasi, naalala ko sabi ni Toffler kasi, yung illiterate daw ng 21st century, hindi na lang yung hindi nakakabasa at nakakasulat, kundi yung hindi kayang mag-unlearn saka mag-relearn. Yun. So, tingin ko ngayon, ang kailangan talaga kahit tayo, no, marami tayong in-unlearn nung nag-aral tayo ng grad school, di ba? Kailangan natin mag-unlearn and then we relearn. So yun, sana po ang purpose dito pag nakita itong broadcast natin is may dapat i-unlearn and may matututunan na bago. No? Ipinresent na natin yung mga toxic values eh. Okay? So yun. Although we will have a separate siguro pastor podcast for parenting. 'Di ba naririnig niyo 'di ba yung mga iba na mga bata ngayon. Pero minsan hindi natin na-adjust yung parenting. Oo. Kasi 'di ba parang fixed na lang, ay iba mga bata ngayon. Kaya nakukumpara, mas masama noon, mas masama ngayon kaysa noon. Pero hindi na nasasabi ng mga nandoon, 'di ba, no panahon ng yesterday's generation sa mga mas nauna sa kanila. Ang nagiging problema, yung siguro hindi lang nakaka-adapt o hindi nalalaman ng mga current parents yung pinagdadaanan ng current generation. At ito pa, honestly, I don't know kung marami masasabi si Kevin dito. Just to give you the context, si Kevin, nakilala ko to. Nakita kami sa Divisoria. Bibili ako ng yung mga t-shirt para pabigay sa Labstra Convergence. Sabi ko, kilala ko to eh. Nakita ko na to eh. Ano yun? 2030, di ba nakadalo ka na ng Convergence sa Mandaluyong, Kev? Apa. Kasama mo sila Ate Jonah, no? Oo. So, nakita ko yung tattoo niya. Ang laki ng tattoo. Nasaan tattoo mo, Kevs? Ano ba yan? Ayan, no? Midas ba yan? O Midas? Sabi ko, kilala ko to. Napangiti. Doon kami unang nagkakita ni Kevin. Nalabat per sight siya sa akin. Kaya hindi niya na ako tinantanan. Tapos nalaman ko, as the years went by, ang dami palang nito. Ang daming diskarte sa buhay nito ni Kevin. Kasi mula pagkabata, batak na batak sa trabaho to. O Kevs, makwento mo lang ha. Kasi isa sa nakita ko rin toxic na family values minsan. Naririnig nyo to, di ba? Yung parang, yung mga anak na nagtatrabaho para sa pamilya. Although minsan, kailangan magtrabaho ng mga anak, pero may mga magulang na talagang inasa na sa mga anak yung pagtatrabaho. We call it parentification.
So that's a technical term. Yung parang yung mga anak naging parent na. Kaya hindi na nila na-enjoy yung kabataan nila. So may mababahagi ka ba tong Kevs sa hindi ko sinasabing ganyan ang ginawa ng magulang mo sa'yo, pero Yes, ano yes. sa'yo nun? Ano Ano siya epekto sa'yo nun? Bata pa parang lang. ang mahirap kasi dun pas kasi sa ganun, parang nakita ang na-reflect ko rin dito nung nalaman ko na yung story nung parents ko. Ano rin ganun din sa kanila. Hindi napasa lang talaga. Kumbaga somehow I really pray na kung sana nakilala nila si Lord nung time nila. Kasi kung nakilala nila si Lord nung time nila, nung mga medyo bata pa sila, na bago eh. Kasi kunyari, walang SSS, wala yung mga basic needs. Oo. Wala silang inaasahang ganun. Kasi hindi naturo sa kanila, wala nagturo sa kanila, walang nag-guide sa kanila on that. So ngayon, napasa siya. So doon ko nakita na mahalaga talaga na yung upbringing mo as sa family. And kailangan ma-assess mo din na kung again sa mga nanonood natin kung tingin mo ay napasa lang din sa parents mo yung napapasa sa'yo ngayon, mag-decide ka na kailangan may ayusin. Kasi ngayon kami nag-ayos ni Lavi eh. I mean, si Lavi, yung asawa ko po, anak yun ng pastor, no? Ako po, anak ako ng tatay ko, di ba? So, iba yung sobrang magkaiba kami ng upbringing ni Lavi. Dynamics ng pamilya magkaiba. Oo, magkaiba kami ang dynamics. Ako talagang lagalag, talagang di ako umuwi ng bahay, talagang as in ganon, talagang sa pastor, iba yung work na parang lahat na ata pinasok kong trabaho para lang kumita. Kasi nga I have to earn eh. Pero ayun nga, what I'm trying to say is dahil nga yung family, yung sa part ng family ko, hindi na napasa lang sa kanila yung ginagawa nila. Kasi ganoon din eh. Nanay ko rin sobrang sipag eh. As in sobrang sipag, wala akong masabi. As in sobrang shoutout. Shoutout po kay Mama Lorna, 5 letra. So, pero yun nga, kasi kahit sobrang sipag mo, kung wala kang tamang opportunity, hindi ka hindi mag-grow eh. Kasi hindi pwede na masipag ka lang kasi di ba yung mababalot, masisipag yan eh. Pero yung opportunity hindi maayos yung opportunity na meron sila. So nangyayari, yung sipag nila napupunta sa wala. So dapat din. Nabasa nga ako recently, may nag-post yata, sa Billionaire Channel ba yun? Hindi sapat yung sipag para umayos ang buhay ng mga maraming Pinoy. Kasi kahit gano'ng sipag mo, ang dami ang sweldo mo, pang isang araw lang, wala rin eh. Maraming masisipag na Pinoy. Totoo po yan. Sobrang maraming masisipag na Pilipino. Kaya lang, hindi tama yung kanilang mindset. Isa po yun sa natutunan ko over time. Kasi parang kahit gaano kasipag yung tao, pero kunyari, mali yung mindset nila. Kunyari, hindi sila knowledgeable on things. Naluloko. Kunyari, kahit sipag mo, naloko ka, nascam ka, di mo alam to. Boom. Bus lahat ng kayamanan. So doon nagkakaroon ng pagtatalo-talo or doon nagkakaroon ng talaga. Sayang yung time na yun. And again kung tayo ay nasa pamilya na tingin nyo hindi naging okay yung karanasan ng parents niyo at ikaw personal nakilala mo na si Lord, you have to decide. No, ako po hindi po mayaman yung pamilya na meron na kami. Ang tatay ko po lasinggero, alam naman po niya yan kahit nanood siya dito. Pero hindi ako lasinggero. Lahat ng mga bagay na meron yung tatay ko right now, hindi ko na ginagawa. Kahit yung mga kamag-anak ko, tataka sila. Ano nangyari sa'yo? Parang kasi inisip nila kung ano yung puno eh. Kung ano yung puno, pero hindi. Galit ako sa sugal, galit ako sa alak. So yung mga things na lahat ng mga bagay na may na gawa at nakita ko personal on my eyes. Hindi ko na ginawa kasi nag-decide ako eh. Nakita ko na hindi na yan nang pwedeng mangyari kasi may pamilya na ako. Alam ko kung ano yung tama at mali. So same with you. Magdi-decide ka. Kasi it's either sinasabi mo na galit ka dun sa ayaw mo, kung galit ka lang, hindi mo pinatawad, baka gawin mo lang din kasi. Kasi galit ka lang eh. Hindi ka nag-decide na ayusin yung buhay mo eh. So,
doon siya mas na-correct yung sa amin ni Lavi. Ngayon, kino-correct namin ngayon yung mga things na, yari, lagi pinag-usapan namin ito kasi nalalakas yung premarital counseling natin, yung generational, pinag-pray namin yon. Ano yung mga sakit, ano yung mga attitude na kailangan ma-break for our family hanggang sa susunod na generation namin. Ayun yung pinapasa namin ngayon. Although sa akin lang, nakakalungkot kasi, parang gusto mong makakakuha ka rin ng something from your generation na maganda. Pero ang hirap eh. Wala eh. Na gusto mo rin ipasa eh. Pero wala eh. So ngayon kami nagki-create ng mas maayos na for the next generation namin. So I think ayun lang naman. Pero again guys, you need to decide kung ano pipiliin mo for your next generation. Tama yan. Tama. Tama naman yung mga basic topics natin. Tama naman si Kevs kasi pasa load talaga yan eh. Kasi walang eskwelahan ng parenting. Kaya ang school of parenting ng mga parent natin, mga lolo at lola natin ay yung family nila mismo. Yun yung nakita nilang model na kaya lang ang masaklap minsan kahit nakita nilang hindi maganda, may definition minsan tinatawag na repetition compulsion. Hindi nila alam bakit ayaw kong gawin to pero nagagawa pa din. So kaya doon papasok yung intervention. Pero maganda rin yung si Kuya Kebs, aware siya doon sa mga pattern na hindi healthy. Kasi may nabasa ako noon na kung galing ka sa dysfunctional family, nasa yung decision to create a family na functional. 'Di ba? Na maayos. Kumbaga to break the pattern, the cycle. Wag na maipasa kasi talagang sa family natin una na pick up yung values, na pick up yung faith. 'Di ba? Actually bago nga dalhin sinasabi ko to sa mga magulang na-shock sila. Alam niyo bago niyo po dalhin sa Sunday school o sa church yung mga anak niyo, may mga na-pick up na 'yan. And to be medyo blunt nga sa family studies ito na bago dinadala ang bata sa school or Sunday school, either buo na 'yan o may lamat na. Either buo na 'yan o may lamat na. Then may mga na-pick up na 'yan sa bahay di ba? Ang problema, pastor, tayo mga nasa local church ministry tayo, minsan nagtatalo yung values, no? Kaya kahit i-disciple mo, meron talagang mga lamat na hindi basta-basta mabubuo o maghihil agad eh. Apo. Dahil yung values dala-dala nangyari. I mean, kunyari pumasok yan, for instance, mga kabataan, 18 years old na sila naging Christian. So 18 years na silang pinorma ng pamilya nila bago pa sila. Yes. So paano mo lalabanan yung mga mannerisms, habits, 'di ba? Yung mga minsan sumasagot-sagot pa yan, mga nagmumura. Kaya sabi ko lang doon sa mga youth minister ko rin, huwag kayo masyado mag-e-expect ng malaki na 1 year pa lang sa church tapos mababago 180. Na. 180 degrees agad ang expectation nila. No? Matagal. Tapos pag nagmi-misbehave, ano ba tinuturo sa'yo ni pastor? Di ba ganon? Yan ba? Ay talaga, kawawa din talaga ang mga ministry leader kasi ang part niyan kasi dila sa church. Tapos papasawahin ka ngayon ng parents na ba't ganito yung anak ko, ano matutunan dyan sa parang wala. Pwede ba sagutin? Kung pwede lang sagutin, pastor, no? Pas ako sinasagot ko, pas. Ganyan ang anak niyo eh. Pas sinasagot ko yun. Simple lang ang sagot ko doon eh. Ilang oras po ba meron sa isang linggo? Hindi nyo pa alam. Yes, exactly. 168 hours. Ilang oras po sila sa church? 4 hours o 2 hours. Kasi kung simba uwi. O palagay nyo nang ayaw umuwi kasi nahumaling na sa ministry, 8 hours. Ang laking difference sa 168 hours, sabi ko. So, kaya nga po, ang ginagawa namin, inaabot din namin yung parents para consistent sana. Kasi mamaya tinuturo kang values sa church, pagdating sa bahay, iba yung values. Mas lamang yun kasi 6 days sila nandoon eh. Diba? Kaya ganon. Yeah. So overall, mga pastor, ang pinag-uusapan pala natin, mga sins of commission. Yung talagang obvious na nagawang hindi maganda. Iba pa yung sins of omission within the toxic family values. Siguro I can cite one. Siguro ito ay nararanasan din ng marami. Kayo ba may close family communication sa mga household ninyo? Kunyari, pag may problema, pinag-uusapan o you just let it go? Yung sinabi mo, pastor, kanina, di ba? Yung shutting up. Shutting up o shutdown. Sin of omission yun eh. Parang yung tipong, kunyari, binangyari sa mag-asawa, parang hinahayaan nila na, hindi, madilipas din ito. Kaya yung
Yung offended party, maaaring yung nanay, hindi nagsasalita, hindi rin sinasabi sa mga anak yung nangyayari sa kanilang relasyon. Tapos pag anak naman may problema, ano nangyayari? Hindi rin nakikipag-usap sa mga tatay. I have a particular case. Nag-iisa siyang anak. Okay, ano pag nag-iisang anak? 3 lang sila sa bahay. Ano nangyayari? Hindi pa sila nag-uusap. Grabe. Di ba babad sa gadget? 3 na lang kayo sa bahay, hindi pa kayo nag-uusap. Baka babad sa gadget pa, kaya ganun. Kaya sa gadget na lang sila. Tapos sa buti na lang, may ministry itong isang case study ko. So, client. So, ang punto ko, may mga bagay minsan, yung toxicity, hindi lang basta dun sa nakukuha, yung nakukomit at na-absorb. Kundi kahit hindi, yung mga bagay na dapat nakukuha mo, pero hindi mo nakukuha. Right. So, kaya ito rin, pastor, ang observation ko. Marami akong mga premarital counseling, lalo na yung mga baguhan ngayon. Hindi nila alam talaga paano mag-navigate towards marriage. Tatanungin ka lahat, paano ba makipag-usap? Paano ba kami magkaroon ng resolution dito? Conflict Kasi resolution. from the start, walang gumabay sa kanila. Alam mo pa saan yung naalala ko yung sinabi mo omission, kasi 'di ba nag-internship tayo sa school. Nag-ano ako doon intake interview. Maraming sinasabi yung mga bata, no? May iba nag-slash na sa binti no? To express yung pain. Tapos may sasabihin sila ng mga pain o minsan may ano na pala sila namomolest. Tinatanong ko, yung bang sinasabi mo sa akin, sinabi mo na sa magulang mo yan? Hindi po, pastor. Tapos biglang tulo na luwa. Anong reason? Sasabi lang po, OA ako O kaya, yung iba minimize. Halimbawa, yung binubuli, minimize. Para ka naman hindi lalaki. Ganun. Yun lang, umiyak ka na agad. So, ibig sabihin yung omission doon, yung sanang pinakinggan muna, first and foremost, pakinggan. Yung pangalawang omission doon, damayan. Kasi sa kanya, totoo yung karanasan na yun Naalala ko, di ba, meron tayong napakagaling na senador na dinown yung henerasyon ngayon na napakahina daw. Napakamot ako nung narinig ko yun Sabi ko, so, ganyan ako dati, mag-isip Kala ko lakas-lakas, hindi Kaya yung pastor yung sinasabi natin dito, wag natin sasabihin na pangit, mali ang generation na to kasi meron tayong pinanggagalingan. Kasi iba-iba tayo ng context. Oo. Kasi ako, kunyari ganito ha. Kunyari kung nabuhay ako na walang cellphone, sasabihin ko sa mga nagsi-cellphone ngayon, adik kayo dyan. Pero kung ako nabuhay sa panahon nila, magsi-cellphone din ako Dati nga nauso yung brick game. Pasal yung brick game. Brick game. Nanay ko na doon. 1990s. Grabe. Loko-loko sa brick game. Yung mga 20 in 1. Mga 20 in 1. Nag-iba lang yung ngayon, yung pinagkakaguluhan nila. Pero kasi nga, bunga sila o produkto sila ng kanilang panahon. Pero, okay. Minsan pa akong... Sige, pasal. Gusto ko lang sundan yung kay Kuya Kebs kasi maraming hindi mag-agree sa parentification. Dapat turuan talagang maging matibay, turuan magsumikap ang anak. Ganito po yan may studies kasi yan na may after effect siya. Kasi mayroon tayong tinatawag na developmental task dapat sa buhay natin. 'Di ba? At this stage, ito yung dinidevelop pa lang natin. So pagka na-parentify siya, pwedeng hindi niya nadadaanan yun 'Di ba? Tapos kaya babalikan niya yun. Kaya minsan 'di ba, sipag-sipag pero makikita mo parang makahiya, ang daling ma-offend, maramdamin o may naman siya masyadong performance addict na. So yun yung isang doon. May term pastor niyan nasa youth studies ako, yung merong mga herald child. Yung herald child kumbaga supposed to be naglalaro pa lang sila pero anong inasikaso nila? Papasok sa eskwela 7 AM, gigising alas 5 kasi kailangan pang maghango ng mga ibebenta sa palengke. So, lumaki sila na hindi na-enjoy yung kabataan nila. Kevs, nangyari ba sa'yo yun? Na-enjoy mo naman kabataan? Enjoy ko naman kabataan ko, Pas. Na-enjoy ko kabataan ko. Pero kasi yun ang isang bagay na natutunan ko doon, parang rin yan parang totoo yung sinasabi na hindi, parang matuto agad sila. Pero kasi hindi I believe on there's a season for everything Kung bata sila, may enjoy nila yung pagkabata nila. Parang ma-enjoy naman nila. Ako personal, ang hirap nga kasi parang hindi ako naging youth sa loob ng church. Parang halos natatapunta akong church, youth leader agad ako. So di ako nakakatin ng mga, alam mo gusto kong matin ng mga
ng mga camp na ikaw ay delegate, na gusto mong ma-enjoy yung ano, pero hindi ko agad na-enjoy yun kasi parang ang bilis nag-mature nung ano, bilis ko nag-mature eh sa Christians eh. Parang nagiging leader agad ako eh. Pero what I'm trying to say is, yung mga bata, may enjoy nila yung ano, yung season nila. May enjoy nila na ano, na hindi nila iniintindi yung ano, hindi nila iniintindi yung bukas. I mean, hindi ko sila sabi na ano sira na ano sila, magliwaliw sila o whatsoever. What I'm trying to say is, enjoy nila yung time nang meron sila kasi ano yan eh, 'di ba? Ano nga yung past yung ano, yung parang yung black. Oo. Pagka hindi nila nadaanan yun. Kaya ngayon marami lagi nila sinasabi ano eh, ano yung healing the inner child. Kaya maraming tao na ano eh, talaga nauubos yung pera nila pag ganito. Kunyari mga adult ngayon, ano hindi kasi nila naranasan. Kasi hindi nila naranasan. Bumibili sila kung ano-ano kasi gusto nilang ma-fulfill yung time na bata sila. Gusto nila yun. Nung bata ako, gusto ko yun. Hindi ko mabili kasi walang pambili yung parents ko. Until, ayun nga eh, mayroong ano, may block na hindi nila nakuha that time. Kasi talagang maaga yung ano, dahil sa yung mahirap ng buhay and everything. Pero talagang pag di mo, ano, kapag yung mga bagay na nilaktawan natin, babalikan tayo nun eh. Babalikan mo siya somehow eh. Lalo pagka medyo umayos-ayos yung buhay mo, babalikan mo yun. And at the same time, ang masakit doon, kapag binilikan mo siya, baka mahirapan ka ng mag-focus dun sa present kasi pinipilit mong balikan yung past. Kasi nga, ano eh, na natatali ka na lang, gusto ko rin yun and everything. Ayun. Ang hirap, sobrang hirap nun. Ako special, ako daddy na ako. May mga gusto pa rin akong balikan, kaya lang hindi ko na mabalikan dahil yung present time ko ngayon. May responsibility ka na ngayon. May responsibility na ako eh. Hindi ko na mabalikan kahit gusto ko pang yung pera, papunta na ng gatas, hindi na pera. Oo eh. Di na makabili ng mga bagay na gusto ko for me kasi maboboto na siya for ano eh, for the family eh. So yun yung mahirap kapag marami kang na-skip nung time ng kabataan mo or nung high school mo or whatsoever kapag di mo siya nakuha. Yun yung gustong balikan ng ibang tao. Kaya ito yung issue natin, no? We're talking about parang definition pa lang. Ito, ang lawak nitong topic na ito eh. Kasi papasok din dito yung sinabi nating breadwinning culture. Yung breadwinning, honestly, yung investment yung anak para marami akong alam, pastor eh, lalo na sa mga, well, not to offend anyone, marami kasi sa mga mahihirap na pamilya, parang may mindset na papaaralin ko anak ko kasi sila magliligtas sa aming buhay. Although, hindi minsan titingnan na masama ng mga anak yun ha. Kasi nakita na yung condition ng pamilya nila eh. Pero kung iisipin mo, merong aspeto doon na parang hindi healthy eh. Kasi umasa na yung nagpaaral. Tapos ito pa, pastor. Mayroon pinaaral ka. 10 kayo magkakapatid. Ikaw na magpapaaral. Hindi makapag-asawa hanggat hindi nakakatapos man lang ng high school yung 10. Yung grabe. Oo, kaya although yung iba naman may sistema. O, nakatapos ako, papaaralin kita. Nakatapos ka, ikaw na magpaaral sa susunod. Parang ganito, pastor. Ito Filipino culture pinag-uusapan natin. We see this as normal in many ways. Hindi ko sinasabi this is where I land in this issue. Hindi ko siya sinasabing totally masama, hindi ko rin sinasabing totally mabuti siya. Kasi may aspeto ng ating buhay na kailangan isipin natin, sino ba talaga may responsibilidad na mag-alaga? At sino may responsibilidad na talagang magpalaki sa mga anak? Kasi yung parang definition sinasabi nito, parang yung mga anak na yun nagiging parents sa pamilya. Kaya yung breadwinning culture, sabi nga lang, hindi ka breadwinner, bread loser ka. Bread loser ka nga kasi lalo na yun, di ba may palabas si Vice Ganda ba yun? And the breadwinner is yung breadwinner, di ba? Kung napanood niyo yun, maganda yung sinalamin ng kultura eh. Imagine mo hanggang sa kamatayan, talagang ang mga sinasabi minsan ng mga Pinoy, di ba? Ay, wala na siya, wala na mag-aalaga sa pamilya ko, siya pag-asa namin. Parang napapaisip ako, tama ba yung comment na yun in a way? Di ba kunyari, namatay, di ba supposedly pag namatay sa buhay, malulungkot ka. Pero may panghihinayang in a sense na, ay wala na magtatrabaho para sa amin. Pastor, let's open the discussion. How do you see this? Sa akin kasi una, ako sinasabi ko sa mga premarital counseling ko, paghandaan nila yung pagtandaan nila.
Yun yung unang paghandaan. Pangalawa, build good relationship sa mga anak para hindi na nila kailangan obligahin. Kasi pag maganda yung relasyon sa pag maganda yung relasyon mo sa anak mo, di mo na kailangan magsabi. Matik yun, matik. Oo, matik eh, no? Oo. So ako wala na kaming magulang, ako yung pinakamatanda sa amin. So parang ako yung magulang. Na-experience yan sa mga kapatid ko. Very concerned sila kasi maganda yung na-build kong relationship at siniguro kong maganda rin ang relationship sa mga pamangkin. Not to parang in-invest ko na pagtanda ko alaga. Hindi naman. Talagang gusto ko lang ma-enjoy sila, ganun. So yun ang akin. Ngayon yung bang parang nagpapalaki ka ng magtatrabaho sa iyo. Kasi parang 'di ba hindi lang Filipino culture parang Asian culture 'yan di ba? Kasi noon 'di ba, mas maraming anak, mas mayaman kasi maraming mga magtatrabaho. Sa Chinese diba? Di ba kaya ganun. Tingin ko it has something to do with the culture Pero yung sana bubuhay. Kami to sample wala kaming anak Ang unang tanong agad, sino mag-aalaga sa inyo pagtanda nyo? Sabi ko, so yung pala pag mag-aanak ka para caregiver. Ang dami natin napapanood sa TV Sa Itbulaga lang yung mga sugod bahay na tanda na. Sino kasama nyo? Yung kapitbahay. Yung mga anak nyo, nasa ganito, nasa ganon. So, hindi assurance. Hindi rin matik na sila mag-aalaga. Oo, hindi matik. Nakita ko, hindi rin matik. Hindi automatic. Although may mga, mga anak na nangangalaga, pero it doesn't follow No, kaya ang doon, ipaghandaan din. Ngayon, kung hindi nakapaghanda, gawin pala para mapaghandaan. So, yung tanong niya nga kung okay ba yun na sila. Talagang it has value naman di ba? Parang sa Bible din naman kasi yun if you do not provide for a relative in need, hindi ka Kristiyano. Parang rin ni siguro si pastor, yung pwede natin pag-usapan dito yung mga excesses. Yun. In many ways, okay siya. Pero pag sobra-sobra na, yung parang ito pasok natin. Yung utang na loob. Kailan nyo masasabi na yung utang na loob okay pa? At hindi. Ayan. Filipino values. Diba? Sa akin, para sa akin, yan isa yan sa toxic Filipino values Kaya rampant ang rampant yung corruption saka yung patronage system. Loob yun True. Hindi natatapos na ang pagbabayad ng utang na loob Yeah. Kasi walang amount Walang amount yung utang na loob na yan Kaya di maganda yung utang. Gratitude is a value, no? Pero yung to the point na pipikit mo yung mata mo pag mali na yung ginagawa, doon tingin ko toxic. Yun nga yung mali We are blindly nako-forfeit na yung utang na loob doon. Forfeited na utang na loob. Hindi mo pwede kahit mali na, okay lang kasi may utang na loob talaga yan. Hinihinay ka, Kebs. Baka naman sabi. Inom ka muna ng tubig, Kuya Kebs. Hindi ko, kaya sinasabi ko lang po, utang na loob nga. Hindi siya maganda. Yung nga yung sinasabi ni Pastor ni Ninong J na yung kasi, yung pag-honor yung father and mother, parang modeling din siya Kung ano bang pinakita mo as parent dun sa mga anak mo. Kasi naniniwala ako, yung mga anak mo, kung ano yung nakikita nila sa'yo, gagawin nila sa'yo Hindi, ako, sabi ko dito yung bishop ko, inggit ako dun sa mga anak niya kasi talagang yung family ng bishop ko ay talaga inalagaan nila yung dalawa anak nila. Baka di rin naging maganda yung pass ng aking bishop. Pero sa generation niya napasa niya. Talagang until now nga ay hinahatid pa, sinusundo pa. Kaya may asawa na isang anak pero hinahatid, sinusundo pa rin. Ganun niya talagang naalagaan yung mga mga anak. Tsaka lagi niya rin sinasabi hindi investment ng mga anak. Yung mga anak nyo kapag ginawa niyo yung best nyo as magulang nyo, sila yung mag-give back kahit ayaw mo na Sila yung mag-give back ayaw mo na kasi na-model mo kung paano maging mabuting nanay at tatay. So, yun sinasabi ni Pastor Jay na you do not invest but you model it bilang magulang. Kasi kaya ka nagkanak Hindi ka naman kanak para magkaroon ng mag-aalaga sa paglaki. Gusto, nakalagay doon gift from God Hindi magbibigay ng regalo sa'yo pagtanda mo. Hindi yung gift from God, hindi magbibigay ng gift sa'yo pagtanda mo. It's a gift from God. Kaya pag nakikita ko yung anak ko. Kung tayo dyan. Pag nakikita ko yung anak ko, pagka kunyari, puyat,
as in wala, as in pag minsan nabubuisit ako, talagang ayaw matulog, ano talaga, kung sinasabi, Lord, pinag-pray ko to eh. 3 years namin pinag-pray to ni Lavi, tapos may inis lang ako dahil ano. So doon ko na mas nakikita, gusto ko man nakikita yung value na, tas di mo susumbat sa anak mo na napuyat ka, akala ka sa kanya. Kasi you pray for it eh. Yung pinag-pray mo to, di lahat nabibigyan ng anak, no? Ang hirap-hirap magkaroon ng anak. I mean, kahit sabihin mo na, hindi lahat, lalo ngayon, marami, ko kaya lang ngayon, puro may PCOS. And hindi talaga lahat nabibiyayaan ng anak. Kaya again, please, kung meron po kayong anak, alagaan niyo po. Kasi it's really gift from God. Hindi lahat po nagkakaroon. Maraming tao na now nagpipray. Napaka kids. Kaya please, alagaan niyo po yung mga anak ninyo. Saka, may narinig na akong kasabihan, Kebs eh. Doon ako nasabi ko to sa premarital counseling. Yung mga anak daw, hindi naman sa inyo yan. Pinadaan lang sa inyo. Yeah. Kasi alasin ko sa'yo eh. Saka nga kasi, tignan mo, di ba, ano siya, hindi lang gift eh. Kung babasahin mo yun sa Bible, arrow eh, di ba? Ano ba yung arrow? Pinapakawalan yun eh. Di ba? Pinapakawalan yun eh. Para tamaan ng isang particular target. So, arrow sila na may target si Lord para sa kanila. Tungkulin natin na panatiliin silang matalas at maayos para tumama sila sa target. At i-release dapat. Yun yung i-release. Eventually, kailangan maihanda sila sa adult life. Okay. So, marhabang usapan nito, no? Nakaka 50 minutes na tayo. Mukhang kulang pa. Pero, ito na lang siguro. Meron akong sigurong, ito next section na ito, napakahalaga nito eh. Kapag may toxic family values, ano na yung nakikita niyong epekto? Kumbaga galing ka sa isang toxic family, dysfunctional family na may unhealthy patterns. Ano yung usually na effect nito sa mga sa mga bata? Sa mga although culturally, 'di ba, napapasa na to sa politika, yung utang na loob sa pamilya, napapasa sa politika. May nakikita ba kayo in your case, Kevin? O ako muna siguro, for instance sa akin. Sa akin ako. Kasi sa bahay namin, barako kami lahat eh, lalaki. Tatay ko, police. So, hindi normal sa amin yung ano ba yung mga open forum, yung mga tipo. Usap tayo, iyakan lang. Walang ganon. Kaya lumalabas sa punto kami, mga lumaki kami, mga tahimik. Tapos ako, in particular ako dahil nung lumalaki ako, tinanong ko nanay ko dito eh, shoutout kay Aling Sita. Sabi niya, alam mo, nung lumalaki ka, di na kita masyadong natututukan in a way kasi alam ko magaling ka. Kasi ako, to God be the glory, mula elementary hanggang high school, nasa horror role ako honor roll. So parang nakita nila, so ano na-develop sa akin nun? Although need ko more or less attention, independence. Parang tipong, okay na, matututo na ako kahit wala tumulong sa akin. I would be independent. Honestly, may flip side yun. Positive, okay, kasi kahit din ako tulungan. Pero yung third, at flip side niya, napansin ko sa sarili ko, okay, parang parang nahihiya akong humingi ng tulong. Yeah, exactly. Yung parang naiilang ako, kahit nga pagbati, pastor, yung mga tipong, yung mga praises, isa pa yun, di ba naririnig affirmation sa pamilya, parang sasabihin sa'yo, galing-galing mo naman. Hindi, okay lang, hindi naman. Yung parang hindi ka sanay. O example 'yon. O kayo, anong naranasan niyo sa sarili niyo? Sa akin pasad eh. Sa akin parang same din kasi kami hard up. 9 years old ako, wala na akong tatay. So apat kami magkakapatid, tapos nagkaroon pa kami ng half sister. Laki sa hirap. Yan yung yung kumbaga may pinagdaanan tayo that made us strong, pero at the same time may flip side nga. Ang tawag yata doon ni Gary Macintosh, di ba? Dark side, May dark side, yung something that made dark us successful. May effect sa shadow mo. Sa relasyon natin, the way we behave. Sa akin naman sanay kami na bawal abutin ng 7 o'clock sa higaan. Kailangan gising ka na agad. AM. AM, oo. Kaya on the go. Tapos pag gising ka na, may ginagawa ka. Tapos ang rule ng nanay ko doon, patay lang ang walang paraan. So ibig sabihin kailangan find the way, find the way. Gawa ka ng paraan. Yun again so naging maparaan Kaya ngayon dinala ko yun pati sa ministry dati bago ko correct na Lord. Tayo lang walang paraan. Ganun. Titingnan mo 'di ba? Maganda sa iyo pero nakakasakit ng nakakasakit minsan So
dala-dala yun eh. Tapos ang isa pang bagay, nahihiya ako pagka gumigising ako na 8:00. Kumbaga parang nagiging performance, performance na yung kailangan kumikilos, may output. Tapos yun nga, kagaya mo din, dahil nga walang tumulong sa inyo, lumaki ka, natuto kang maging self-reliant. Ngayon, parang nahiya akong humingi tulong at nahiyan tumanggap ng tulong. Parang naasiwa din ako, mahirap, lalo na nung bata kami kasi may tumutulong pero isinusumbat. Kaya parang asiwa, alam mo yung love gift sa church, nahihiya ako pag kami nag-aabot or kasi nga sanay ako na kailangan pinaghihirapan ba. Abot mo na lang sa akin, pas. Ngayon tinuturo ni Lord ngayon sa akin rely on his favor and provision. Yun. Pero pastor, pag may love gift ka, handa kami tumanggap pa. Ako, willing na ako Healed na ako diyan, pastor, tumatanggap na. Hindi, healed na ako para kung bibigyan tayo ni Kuya Kebs yan. Si Kuya Kebs may pinadala sa akin dati yan Ayan. Hindi na ako nahiyang tanggapin Si Kebs, napaka-generous niyan. Oo. Nagtitreat sa mga sa hot pot pag namimiss niya ako, tayo, kain tayo. Keep it up, kaso ngayon, hindi ko na aawitan. Panay gatas at ang punta ng budget. Diaper pa lang muna. Buti na lang maraming gatas si Mrs. Tapos wala pang bakuna yan, Kuya Kebs, wala pang vaccine. Kakabaksin niya lang last week. So, wala kang hindi nga kompleto yung vaccine sa sa center. Center. Center ba? Babalik pa kayo. Bibili pa kami ng isang vaccine niya. Anyways, so same din kay Pas. Actually, yun. Pili ko dahil nga hindi rin ako sani humingi ng tulong. Kaya kinurak din sa akin ni Lord yan Parang kaya yung bigay niya sa akin verse isa sa mga camp natin, Pas. God is my helper. Nasa Psalms yun. And I'm mistaken. Kaya nire-remind sa akin ni Lord na kailangan mo yung tulong, hindi dahil yung panghingi kasi ng tulong hindi siya hindi siya kahinaan Kasi inisip kasi talaga natin na medyo kahinaan yung panghingi ng tulong, pero hindi. Yeah. And yun, kahit sa ministry pass nadala ko rin yun. Parang nahihiya kang manghingi ng kunyari sa ministry, nung time na nagbe-ministry ako, wala man akong trabaho that time na maayos So, hindi ko alam paano na-survive yun kapag kailangan namin ng pangkain ng mga bata. Hindi para sa akin kundi pagkain doon sa mga bata pag mag-session kami. Nakakayang manghingi. Pero isa yun sa tinuro sa akin ni Lord na may mga pagkakataon na tatanggalin niya yung mga taong tumutulong sa'yo para sa kanya ka umasa. Then, i-correct ka niya na hindi mo kayang mag-isa. Never. You'll never be, Hindi naman tayo talaga nilikha to be in isolation. Oo, hindi mo kaya mag-isa. Walang Christian na Lone Ranger. Kaya kailangan mo talaga ng community, kailangan mo ng tagang taong tutulong sa'yo. So, overtime po yun, Pas. Overtime, pag natutunan mo siya, kukorek ka ni Lord Kasi tsaka nung bago akong Christian, kinukorek ko yung mga yung mga katulad nyo nga po, may nakita po kayong mga nagmumura. Sinasabi ko, mali yan, ganyan. Pero hindi, overtime pala kailangan matutunan. Hindi, okay, bago lang pala sila. Kaya pala ganun sila. So, hindi talaga, matanda ko pas ng yung iba sa Sambales na camp. Ganun pa rin. Ganun pa rin talaga. Hindi nawawala yung doon. Yung kahit after ng session talaga, may mga nagmumurahan talaga. Pero akala ko dati, di ba Christian to? Tas, okay. Pero pag tumatanda ka na sa pananampalataya, mas mas lumalawak yung grasya Mas lumalawak yung pag-unawa mo dun sa mga paligid. Pero shout out dun sa ating mga friends na nag-organize ng ganung mga camp Mahirap yun. Exposure ng mga bata sa gospel. Sobrang hirap nun. Sobrang hirap nun talaga. Sobrang kudos. Nagsaksakan pa minsan. Ay, nako talaga, Pas. Sobrang kudos talaga sa kanila. Kasi for last time din, yung matin ako, mas organized sila right now. Mas organized sila talaga right now. Sobrang kudos. Silang mga overtime. Dalawang dekada na yun, Pas. Dalawang dekada na ginagawa yun. Nakapag kami dyan isang bus. Nakapag isang bus kami dati dyan o 2 bus noon. 2 bus kami Pas last time. Overall, di ba? Unawain mo sila kasi iba-ibang pamilyang pinanggalingan. Iba hindi naturuan ng maayos na, alam mo na work in progress. Yes. Yeah, truly. Kaya again, talaga, darating sa time
na yung ano yung mga naranasan mo, kung ano yung upbringing mo, lumalabas siya hindi lang sa ministry, kundi sa mga bawat parte ng buhay mo. Naapektuhan nyo, kunyari, pati sa pagtatrabaho, dahil nga nahiya ka mangingi ng tulong, hindi ka mangingi ng tulong. So lahat talaga ng category ng life mo, kung ano yung upbringing mo, nadadala mo siya doon. At kailangan makorek siya over time. Yeah. So ayun, popular term natin, Pastor, di ba? Yung corrective emotional experiences. Yung if you were hurt in a bad relationship, yung good relationship would be a agent of healing para sa'yo. That's why, dadako na tayo, kasi haba ng usapan ito, Pastor, sa strategies for healing. So alam na natin, nasaktan tayo, meron tayong pamilyang hindi, sabi natin, healthy, kasi bunga ng maraming dahilan, pasa-pasa na lang. Pero we have to do something. Sabi nga ni Kevin kanina, this must stop in my generation. Diba? Kung nanggaling ka sa isang generation na, alam mo na, hindi maganda, so yung generation mo would provide a healthy generation na sa mga susunod na henerasyon. Okay? So, ano na iisip ninyo? So, aside from talking about this, for instance, ano ang magpe-prevent ng mga toxic family values and also how to shield you from its ill effects in a way. Yung para maalagaan mo sarili mo, para hindi ka masyadong maapektuhan. Ako siguro simula na ako. Siguro yung one thing na una, well, people na makakapanood nito, you may not agree with me, no? Pero kailangan niyo magpatawad. Hindi siya instant. Yeah. But forgiveness is the start talaga. I mean, hindi naman agad magiging reconciliation eh. Pero kasi yung forgiveness is not about you. It's not about them, it's about you. Bakit ka magpapatawad? Mahirap, as in mahirap. Dito maintindihan ng mga taong wala kay Lord. Unahan ko na kayo. Kung nanonood ka, wala ka kay Lord right now, you accept Jesus as Lord and Savior. Pero ang unang kailangan mong gawin, magpatawad ka kung gusto mong umayos yung next generation mo. Kasi kung di ka magpapatawad, mapapasa mo lang din yung mga upbringing mo. Kahit sabi mong ayaw mo, pero dahil hindi mo sila napatawad, papasa mo lang siya. Ayun ang pinakamahirap gawin. Kasi yung mga sama ng loob. Oo kasi parang alam mo yun, kunyari, gusto mong patawarin yung tao tapos hindi nagsusorry. Ang hirap nun. Parang overtime. Kaso namatay na yung ano mo. Okay na kinuha na ni Lord. Papatawarin mo, paano na? Until now, nagagalit ka pa rin sa kanya, di ba? Pero hindi. Again, yung forgiveness, hindi siya about them, it's all about you eh. Kaya ayun, yun yung isang siguro ayun yung first thing na kailangan mong gawin, magpatawad. Again, hindi siya instant. I mean, maaring right now, may makapanood nito, may proseso. Mga hurt, may mga unforgiveness, but still, if you want your generation, your next generation, ikaw sa pamilya mo, hanggang sa next generation mo, mas maging maayos siya. You need to forgive. You need to forgive. Okay. Yun napakahalaga nga nun kasi yung sama ng loob ng mga magulang mo, di ba, napasa sa'yo through their parenting practices. Tapos yung mga words, kahit hindi mo napapansin, tumatagos sa utak mo yan, tsaka sa spirito mo. So to some extent, kapag hindi ka nag-heal from that, mahirap kang maging maayos din na parent sa mga susunod na generation. So forgiveness. Okay. Pastor, ikaw. Pastor Jay. For healing, sa akin, naiisip ko ngayon ABC no? So, wow. yung A, syempre yung A, yung acknowledge na something needs to be addressed or kailangang baguhin. Kasi parang yan inuubo ka na, ayaw magpa-doktor, hindi lang to, katilang, pero may subtle pneumonia na pala, di ba? Kaya hindi mabibigyan ng lunas eh. Dalawang buwan na yung ubo, no? Oo, hindi lang to, allergy lang, yung pala, subtle pneumonia, silent pneumonia na pala. So yun, kailangan you learn to acknowledge na something needs to be done. Sa pag-acknowledge, kasama rin yung pagpapakumbaba, no, na medyo may pagkukulang o may pagkakamali. And other than acknowledging, learn to accept din na kung may magtutulong, accept help. Tapos yung letter B na be proactive. Ibig sabihin, yun nga, sabi ni Kevin, it's proactive magpatawad ka. No, magpatawad, kung kailangan na mag-undergo ng counseling for healing, kasi baka mamaya kailangan talaga may proseso dahil masyadong na-trigger yung
yung emotional center ng brain natin, yung amygdala, kaya nag-autopilot tayo eh. Yung naipasa sa atin ng family natin, autopilot yung kaya without thinking eh, di ba? Nagagalit tayo, shut up na lang tayo, o ano man, di ba? Autopilot. Kaya kasama sa healing yung we learn something, kaya be proactive. Kumbaga, yun nga, sabi niyo, collective emotional experience. Eh, yung brain naman natin, ready yan para neuroplasticity ba? To learn new things. Tapos yung letter C, commit. Kasi minsan, ayawan na pag hindi nag-work eh. No, ayaw ko na. Hindi na, wala talaga akong pag-asa. So, commit na magpatuloy. Kahit na baby steps, at least, nag-step. Di ba? Nag-step forward. Kahit sabi mong one step forward. So, yun lang, ABC sa tingin ko. Na Yeah. So, napakaganda, no? Na may intentionality na tapusin yung dapat tapusin. Siguro kung merong mas practical ako pwedeng ma-apply, di ba? Hindi mas practical sa sinabi niyo. Pero isa sa marirecommend ko, kulang na kulang sa ating mga Pinoy yung boundary. Siguro isa yun sa pwede ko recommend, boundary setting. Yung sasabihin mo na kung ano yung mga bagay na ayaw mo and you will be firm about it. For instance, yung mga tipo na inuobliga ka lagi. Ito, shoutout sa mga young professionals dyan. Di ba, nagtatrabaho mga young professionals, tapos sasabihin sa akin ng iba, nagpapakounsel sa akin, Pastor, wala nang natitira sa akin. Kasi lahat entrega sa magulang. So, sinasabi ko naman ganito, may panahon na you have to do it. Parang konti lang matitira sa'yo. Pero kailangan ka maglagay ng boundary, time frame, kung kailan mo siya gagawin at kailan na yung matatapos. Kasi kung iniisip mo makakaipon ka sa ganyang sistema, lalo na lalaki yung nag-ientrega, hindi ka talaga makakaipon. Kaya very liberating para sa iba, no? Yung natapos na yung period na sila lagi, yung 100% siguro, 90% sa pamilya. Sabi ko, you have to set boundary pagdating sa pag-ientrega sa pamilya. Kasi una-una, hindi sila pwedeng umasa sa'yo forever. Kasi kung may pangangailangan ka, paano ka? Kaya minsan, Pastor, ganito nagiging dynamics sa pamilyang Pinoy. Mabanggit ko lang. Di ba, umasa sa'yo. Tapos pag ikaw naman nangailangan, hindi ka nila matutulungan. Kasi umasa sila sa'yo. Nagegets yun, parang ikaw ngayong kawawa. Kasi lahat sila nakapasan sa'yo. So ang akin, isa pa second siguro, yung Pastor, napag-usapan na natin, kung biktima ka ng toxic family values na nakasakit sa damdamin mo at pagkatao, you must know how to reparent yourself. Katulad yung ginagawa ni Kevin. Lagay ko si Kevin, maraming ginawa ito para, di ba, Kevin, sabi mo nga, admittedly, maraming mga relasyon ka sa pamilya na hindi naging maayos, pero natutunan mong di ba, alagaan ang sarili mo kasi naging intentional ka about it. Mahirap siya at first, pero kung magiging intentional ka, for instance, so balik tayo sa mga nagtatrabaho. Di ba, dati pamilya mo ang priority mo. Why not i-prioritize mo naman ang sarili mo? Kasi minsan parang mortal na kasalanan sa iba na i-treat nila sarili nila, yung mag-shopping o kaya bumili ng nagigilty ka pagka bumibili ka para sa sarili mo. Yes, nagigilty marami. Sabi ko, di ba, you are defying God's commandment. Di ba sabi ni Lord, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. The second is, love your neighbor as yourself. So, you're betraying yourself if you do not love and take good care of yourself. So, mga kapatid, sa panahon na ito, marami tayong masisilip na mga issues sa topic na ito. This may be the first episode about this topic. Pero overall, sinasabi natin, di ba? Ito na, Pastor. Ito na yon. Pinakahuling verse ko siguro for this episode. Ang pinakabaksakan nito sa Ephesians chapter 4. Get rid of all bitterness, rage, and anger. Be kind and compassionate to another. Sabi ni Kevin, forgiving each other. Totoo, we do not dismiss yung mga masamang epekto ng toxic family values natin. Pero ang gusto ni Lord, we're in the ministry kasi, of reconciliation. Yung tipong, wala namang matutulong sa atin kung magalit pa tayo na magalit eh. So, maaring ngayon, hindi natin magagawa ito. Pero pag-pray natin sa Panginoon. Lord, help me with your Holy Spirit's power na mapagpatawad ako. Kasi ito rin naman ang position ko rin doon as counselor. Hindi talaga madali magpatawad, lalo na ilang taong kang inabuso, yung trauma, Alam natin yun. Parang, kaya mali rin minsan yung mga false reconciliation. Di ba? Minsan sa church nangyayari yan.
Magpati na kayo. Kaso di nila alam yung context eh. Ilang taon na pala kayo nag-aaway. Ngayon lang nila nalaman. So tapos pagkakamayin kayo, taking reconciliation yun. Kailangan ma-process kasi. At isa pa sa payo ko, if you want to have professional support, counseling, do it. And surround yourself with a good community. Right. So, ano nga lang doon pa sana makita natin na hindi porket you're undergoing pastoral counseling, may tama ka na. It means na kailangan mo lang ng someone who will journey with you. With you. That's true. At ito, shameless plugging. If you need counseling service, nandito kami ni Pastor Jake kung kaya na schedule namin. So, pakilike po yung Shalom Counseling Service, yung Facebook page. Si Pastor, after our first episode, maraming nag-i-inquire. Titignan natin kung kakayanin pa yung mga ibang mga schedule. Pero ang Labstrack Movement kasi mayroong counseling arm na ino-offer ang counseling, pastoral counseling in particular, trauma-informed na counseling service. Okay? So, tandaan to mga kapatid, Ephesians chapter 4, magtatapos tayo dito. Ano man yung ating mga naranasan, we always look forward na maayos tayo kasi ay ipapasa natin sa next generation, hindi yung sama ng loob. Yes. Kundi yung kabutihan, kundi yung pagmamahal, pag-unawa. Pero we cannot do it kung hindi tayo unang magpapagaling sa Panginoon. Hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Although maraming aspeto ng buhay natin kailangan ayusin, pero doon yung baksakan. Okay? So, Amen. As usual, we always end this session with a prayer. Kuya Kevin, ikaw ang napili ko, ikaw ang nanalo ngayon mag-pray. Kahit a short prayer, prayer for our listeners na sila ay makaagapay kung meron silang pinagdadaan ng ganito. Pwede ba natin sila yung panalangin? Okay, let's pray. Lord, Heavenly Father, thank you for today, Panginoon. You are God who always love us and you are the God who restores family, Panginoon. You always love us, Lord God. You always there for us. Maraming pagkakataon lang, di na maramdaman yun. But Lord, we know na whatever you do it because you love us, Panginoon. Maraming salamat po. And Lord, right now, humingi kami ng kapatawaran sa lahat na nagawa namin kasalanan and whatever na pag-usapan namin ngayon dito, Lord God. I pray, Lord God, na humipo ito, Lord God, sa mga manonood. Hindi lang dun for the first time o yung iba pang manonood sa mga iba pang generation, Panginoon. Sana magtagal tong video na to para maabot po yung iba pang mga generation. And I pray, Lord God, sa mga taong makakapanood nito, Lord God, ay healing, Lord. We don't know ano man yung kanilang naranasan. Maaring may mga unforgiveness at mayroong mga karanasan sila na hindi maganda, Panginoon. But Lord, I pray, Lord God, na iparamdam nyo, Lord, yung pagmamahal na yan sa kanila. Kung paano nyo po pinaramdam sa amin. Na hindi naging perfect ang aming pamilya, hindi naging perfect, Lord God, ang aming mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. But you are a perfect God. Kaya mong mag-restore ng buhay at kaya mong mag-restore ng pamilya at kaya mong mag-restore ng relationship. At we know, Lord God, na walang di mo kayang ayusin, Panginoon. And Lord, I pray sa mga manonood po nito ay ipuin niyo po sila at lumapit po sila sa inyo. Still, sa iyo po nagsisimula ang pagbabago ng buhay. Sa inyo po nagsisimula ang pag-aayos ng relasyon, Panginoon. Lord, we need you, Lord. We really need your help. Especially on this generation, Panginoon, na maabot po sila. Gamit nyo kaming vessel, Panginoon. Gamit nyo kaming instrument, Lord God, para maabot, Lord God, ang generation na ito, Panginoon. Kasi whatever the generation it is, Panginoon, millennial, Gen Z, or whatsoever, ikaw pa rin ang Diyos, Lord God, ngayon, bukas at kailanman. Maraming salamat po, Panginoon. Jesus, name we pray. Amen. Thank you, Lord. Amen. Ayan. Gamit yung applause effect natin. Kasi napakaganda yung pag-usapan nito. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa mga susunod natin podcast, marami pa tayong pag-uusapan ng mga relevant, mga emotionally laden na mga topics. Malay niya mag-part 2 to, no? May mga hindi pa tayo na-touch, no? Mag-part 2. Yes. Kasi pastor, marami pa tayong pag-uusapan, lalo na yung mga issue ng, meron di ako nabanggit yung mga perfectionist na mga parents, yung mga yung mga antaas ng standard. So baka meron tayong part 2 nito. Yung mga pangarap gusto nila ituloy ng anak. Yung mga maraming ganyan. Okay, so mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig. I hope you would have a good night, good day, good afternoon rest kung kayo man ay nanonood sa iba't ibang oras ng araw na ito.
So see you next week for another Lovestruck podcast. Okay? Mga kapatid, ako si Kuya Ronald. I'm Kuya Kebs. At si Pastor See Dave. you on the Maraming next salamat one. po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.